Lorenzo. Hi, hello po. Sir Buddy. Buddy po. Yeah, nice meeting you. Kung ano yung gusto nyong maunang. Ano po, basta lahat po ng gusto nyo ipakita Sige, po ikot natin. tayo. Kasi medyo kung lakad, medyo mahirap. Medyo maluwang. Sasakyanin po natin. Medyo maluwang kasi. Medyo, Opo. dito sa area na ito, mga 27 hectares siguro. Ilang hectares pala to, Director? Mga 50. Wow. Maglakad po yung pwedeng lakarin, then sasakay tayo pag Kung ibang gano'n, area. ganun ang gawin natin. Mag-hop-hop tayo na siguro we will start from there. Doon sa may Entrance, sir. may kami kasi malaking map doon. Sige, pwede pwede sir. Pwede mo i-explain. i-explain na yun doon, sir. Ito yung feature ng farm, etc. Apo. I-explain ko doon mamaya. Okay. Mag-introduce muna tayo, sir, para Sige. Paano bang format ka? lang, actually, Director, kwentuhan lang. Okay. Halos kwentuhan lang talaga, walang Okay, andito po tayo sa Karangyan Integrated Farm na pag-aari ni former Director Lorenzo Karangyan ng dating Regional Director po kayo, sir, Executive Director ng Cordillera. At saka Region 2. At saka Region 2. At saka National Program Director ng Corn Program, Cassava Program, Root Crops Program. Ng Department of Agriculture. Grabe, super big time ni sir. Pero full-time farmer na tayo ngayon. Ngayon, full-time farmer na kayo. Ayan. At andito po tayo sa Igig. Dito po yan sa Cagayan. Yeah. Ayan. Sir, ano mo naman sa atin yung anluwang pala ng iyong farm? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect. Happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Win a trip to Taiwan. Explore the beauty of Taipei and Taichung, made possible by Book and Go Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Don't miss your chance. We would like to thank our major sponsors. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Tate Vanaman Feeds, best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment. A company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer. Katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee. Hand-picked and roasted with love. NutriHydro Plant Nutrients. Think precision. Think NutriHydro. Villa Orbe Farms. Pioneer of pure Berkshire and RAS-fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, Agarwood and Deforestation, for God, country, and wealth. Yamang Bukid, galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Zwan, sharing a healthy future. Don Benitos,
pambansang cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers, Innovative Agro Industries, Rumsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories. See you in Agribusiness Connect! Not exactly maluwang kasi Aha. sa katunayan, ang tawag ng farm namin ay hindi karangian integrated farm. Ang tawag ay Laguerta karangian. Laguerta sa atin, di ba, ay yung small garden sa back of your house. Parang okay. Kasi nag-umpisa lang kami ng 1.2 hectares dito. Tapos, dagdagan na 1.8, naging 3. Tapos, lahat yung adjacent areas, kasi bakante mga yan, binenta sa amin. Pinagbibenta sa inyo. Yes, oo. At that time kasi, bakante lang ito. Walang agricultural activity. Pastoral lang kalabaw, baka, kabayo. Tapos walang bakod. Minsan nasusunog yung area. So in short, parang community pasture area lang. So, and then, we are blessed na nung na-acquire namin yung 1.2, yung hectares, yung Laguerta karangian ay in this site nagiging 27 hectares. And then later on, may nagbenta sa amin ng about 14 hectares sa malapit. And then naka-acquire din kami sa labas ng about another 7 hectares. So sa makatuwid, all in all ay naging 50 hectares. 50. Yung 50 ngayon, Sir Sito, isang buong ganon? Or... Yung 50 na yon, different sites. Pero Different yung two main sites. sites namin na malalaki, ito is 27 hectares. Tapos may 14 hectares. Diyan lang sa malapit is another 3 hectares na rice. Tapos may tigo 1 hectare dyan sa labas. Pero ito yung pinaka, dito natin makikita yung integrated farming dito sa loob na ito. Kasi yung other areas, halos purely rice siya. Sir, mukhang marami ka ng structures. May... Oo, kasi sa farming, unlike yung concept natin sa farming noon na subsistence, pakubo-kubo ka lang. Although we started that way. Actually, nung pumunta kami dito dati na nagtatanim ni Mrs., ano lang ang silong lang namin yung tarapal, yung ulo na lang, na nililipat mo. Doon nga dyan yung init sa dito. And then, of course, nag-evolve into something na may ibang structures na ito. Kung makikita sa mapa natin, Yes, sir. dito tayo nang galing, yung sa gate, pumunta na tayo dito. So, andito tayo sa area na ito. Dating, by the way, kaya maraming building niya kasi yung 1 hectare dito, ito yung pinaka-latest na na-acquire namin dito. Korean Missionary Facility. At that time, magkapit-bahay kami kasi dito kami dati. Ito yung original na farmhouse namin. Okay. So, magkakapit-bahay lang kami. Tapos, nung umalis na sila kasi nag-expire yung term na nila, binenta sa amin. Binenta At that sa time, inyo. sabi ko, hindi ko kaya. Wala kaming pera. Sa Makatuwid, wala kaming pera. Pero God is good kasi sabi, you just pray, I'll pray. And then, dito, kakala ko milyon. So, just return the cost of land. Yung cost of land is only 75,000. Pero we are buying at 50,000 at that time. Lahat dito. 50,000 per hectare. Kung above 50,000 ka, sabi ko, no, wala kaming pera. Pero, installment. So sabi niya, no problem. I'll give you at 500,000, including all buildings. And then staggered pa. So, halos pinalibre na nga niya In-improve na lang namin ito. So, yung ito, nagiging training center na siya. Back dito, actually, dito lang kami nag-umpisa. Dito. Ito yung sinasabi ko na na basically 1.8 hectare, ganyan lang siya. Tapos nagiging plus 1.2 yata ito, naging 3 hectares. So, binakuran namin ito na mahogany at saka mahaba ito hanggang pa dito yan ganyan ng mahogany, bamboo, etc. Knowing na hanggang dito lang kami sa 3 hectares. Tapos binenta sa amin ito, plus 1, plus 3, plus another 3, plus 2, plus 3 hanggang dito. So dito na area na ito is about more than 27 hectares.
And then, ang challenge dito, sabi ko, as in wala, bare. Talaga, wala kang makikita na dito. So, kami, ni Mrs. Bilang yung educational background namin, agricultural engineers, madali kami mag-uusap na so, develop natin. Kasi nakakahiya na yun yung background natin. Tapos, employed pa tayo sa DA. Employed din, si Mrs. kasi, employed din sa Provincial Agriculturist Office. Siya yung Cagayan, head, sa Cagayan. Siya yung head ng High Value Crops Development Program. Kaya ito, yung mga high value, considered high value, mangga, etc. Opo. So, madali kami nag-usap about development. So, yan yung kwento dito. So, kung titingnan natin yung pinapakita kong mapa, actually, old map ito. Halos ganito din yung itsura nung araw na malilit pa yung tanim. Ngayon, malaki namumunga na na yan, lahat sir. yan. Yung mga Ano po mangga. yan, sir? Mangga yan? Ito is 1 hectare na mangga. 2 hectares na mangga, nagpaganyan. 5 hectares na mangga. Tapos 1 hectare halos dito. Puro mangga ito. And then papakita natin na in a farming community or ganito na you can integrate so many things. Pag nandito ka na, at that time kasi weekend farmer lang kami. As of course, being in government, umuwi lang, lalo na nasa Manila ko. Sobrang busy ka nun, sir. Yes, I travel from Manila. No, I leave the farm, say, Sunday night. Okay. Nagmamaneho ako. Then I arrive Quezon City, din sa DA, at say, madaling araw. It's about 4 or 5 o'clock. Then pasok. Then, Friday night, luwas ako. Luwas Then ka na Saturday naman. night, diretso ito to do farming. Ganun yung routine ko. Parang weekend farmer. Pero magmula nung nag-retire na kami ni Mrs., nag-decide kami na... Dito na rin kayo tumira, sir, talaga? Yeah. Kahapon nga, we have about 50 farmers. Farmers. Na nilecturean ko sila halos na about integrated farming system. Very informal nga lang, pero whole day sila nag-stay. Kasi umikot sila, nagtanong sila, and then gumawa sila ng farm plan. Yung konsepto nila, bago umikot, pero nag-drawing sila ulit after. Umikot. Ang dami nilang revision. Para kung meron sila na natuto or pag-aralan dito sa Cagayan Integrated Farmer. Yes. So kami naman, we're more than willing naman na i-share yung experience namin from scratch. Actually, from nothing Ito. Yeah. So, Sir, advantage ba yon na ikaw ay official ng DA? Nakikita mo lahat yung nangyayari? yes, I can say. Malaking bagay yun. Yeah. Not only that, kasi, kasama doon sa pagiging stay ko sa DA kasi, may opportunity ako na nag-travel with the secretary at that time. Kasi kami na program director. Sinong secretary ba at that time, sir? Of course, si Secretary Piñol. Okay. Yeah, matagal. 2 times kami Piñol, pumunta kami sa States noon. Oo. Then once in Japan. But before him, of course, may akong mga exposure sa other countries. In fact, about 22 countries siguro nakita ko. So I saw how agriculture was done. Nag-training ako sa Japan ng about 1 year on irrigation and drainage. So ang challenge dito kasi, na ang topography niya ay talaga undulating siya. Parang rolling. Ganyan, rolling. Ang challenge is too big. Kaya pala, naintindihan ko na walang agriculture activity kasi talaga walang tubig. Sir, napapasal ako dito. Rice terraces ba to, sir? Yeah. Ito to, rice terraces. Makikita natin yung actual. Ginawa niyo lang ito, sir. Look, before, wala yan. Wala yan. Wow. Wala ito. Wala yan. Ito yung pinakamalapit Pastolan lang ng Kalabaw ito Pero dinevelop ito, may dam, may rice terraces. And then, ang sabi ko nga, ituloy ko about yung challenge ng water. Yes, sir. Opo. Kasi sabi nila, bakit mo binibili, sir? Talaga walang mabuhay kasi walang tubig. Ganun ba? They didn't know. Ang training ko sa Japan is about water management, irrigation, and drainage. So nakikita ko na yung konsepto. Sabi ko, Nagagandahan ka sila na mapangitan sila. And of course, plus nung nasa DA na ako, Yes, sir. of course, we have water impounding Yes, water harvesting facilities at that time of Secretary Dar. Doon kami exposed talaga. We visited projects in India. Kasi pumunta din ako sa India. And then, of course, nung nag-implement ako as a regional executive director, so we have a lot of programs on irrigation and drainage and water management
things like shallow tube wells, deep wells, small farm reservoir, and then water harvesting facilities like impounding dams, etc. Pero, ang finisher ko dito sa amin is dalawa lang. Water harvesting is small impounding project. Ito, katulad nito. Oh, and then series yan, naka-series. And then, a lot of deep wells. We have 4. Deep Located wells. in high places. Deep well. Yung bubutas ka ng deep well, up to 120 meters deep. And then, mag-install ka ng pump, submersible pump. Ang pinakamalaki namin is 7.5 horsepower. And then the rest, 3 horsepower. And ang furniture namin dito, kasi very expensive ang current. At the time we were initially using them for irrigation purposes, ang bill namin dito maabot ng 20,000 per month. Wow. So that's heavy, di ba? So nag-isip kami, meron naman tayong technology about yung sinasa friendly, climate smart agriculture na solar power. So nag-solar kami lahat. Sa mga tuwid, na-solve namin yung electricity cost. Libre na. Ngayon, nag-ano pa kami, in-enhance pa namin. Nag-apply kami ng net metering. Ibig sabihin nun, lahat yung excess namin sa na-generate ng solar system namin, automatic na nababato, nabebenta sa electric grid, cooperative. Electric Last, ito, yung very recent, July na ngayon, no? Yung excess namin na natapon na doon is 41,000. So kahit day and night ako gumagamit ng kuryente, ng tubig, etc. Libre. So, and then, ang beauty nun, hindi lang na-save mo. So, lahat yung mga places na hindi nila ma-imagine na maging rice area, katulad nito. This is one of the highest places. Actually, may swimming pool dito eh. So, sabi nila, okay. Sir, bakit ka mag-construct ng 20 na butas sa fish pond sa tuktok? Sabi ko, ano bang requirement ng fish pond? So, tubig. Anong problema? Meron naman 2 deep well yan. Sabi ba, pina-backhoe ko ito. Ginawa ko na tawag dito na rice area, then fish pond. Tapos pina-backhoe ko lahat ito. Ginawa ko rice terraces. So sabi ko, meron naman tayong tubig. Tapos meron pang dam. Kasi ang sistema dito, uubusin muna namin yung water harvested tubig. Tapos nadadivert sa lahat nito. Halimbawa ito, saan yung malaking dam? Ito. Ito, interconnected sa small, small dams ito. Ito. So, may manggagaling dito muna. Dito, tapos may isa dito, may isa dito, may isa dito. Interconnected yan, pupunta dito. Sa malaki. Mas malaki. And then, ito, pupunta sa, patubigan niya lahat ito. And then, iikot. May fish pond na naman dyan, etc. Magaganyan lang. Pag naubos ang tubig sa mini dams, yung water harvesting na impounding facility na yan, sa deep well kami. So we can plant ahead of others. Wow. Ako nga, naka-advance ako ng 1 month eh. Sila pinag-uusapan pa lang yung schedule of NIA delivery eh. Kami naka-advance na kami. Ilang hectares po yung rice all and all ngayon? 10 hectares kami. Why 10 hectares? Kasi ganito, ang fini-feature ko, kaya advice ko sa mga pumupunta dito, kasi siyempre, di nila alam kung how to make a farm sustainable, sabi ko. Alam nyo, kung mag-farm ka na, sa passion mo lang, gagastos ka, magmula doon sa kita mo sa sahod mo, etc. Hindi sustainable. Hindi sustainable. Kami, mabigat kami. We are maintaining 9 permanent workers. Ang sahod nila per week, umabot ng 20,000 din. So, sa mga duwid, in 6 months, dapat may 0.5 million ka to include yung merienda sa pagkain nila. In 6 months, 500,000. So, paano mo sustain sila kung wala kang panggagalingan na agricultural productive activity mo to sustain them? So, doon kami nag-isip sa rice. Halimbawa, nag-harvest kami this time, mababa kasi presyo ng palay, kaya 700,000 lang kami. It's more than enough to cover yung labor nila for 6 months. Nung last time, nakabenta kami ng 1.2 million na rice. Kita na yun. So, pwede kami mag-add for other facilities. In short, sa integrated farming tinuturo ko, be sure na may something na mabilis na pagkakitaan
It can be on production lang. It can be on value adding. It can be sa agribusiness aspect like itinda mo lahat yung pwede maibebenta, yung walang libre. Kasi sa farming, di ba, mahilig sa sila, libre lang eh. Dito sa amin, pinagalitan ako ng taga Department of Tourism. Tourism. Kasi usapan namin ng accredit kami, maningil ka na entrance fee. At that time, nahihiya ako. Hanggang pumunta sila, pinagalitan ako. And then, of course, nag-impose kami ng 100 pesos per person. At that time, nilagay ko sa gate. Pero parang nahihiya ako. Kasi mga kaibigan natin siyempre, libre mo yan. Pero, it's more than, kami, very happy na may pumunta dito. Of course, na-influence namin, na-educate namin, okay, na-share namin sa experience namin for them to farm also. In fact, maraming magagaling na malalaking farms. They copied what they saw in the farm. So, yun yung, katulad doon, yung 50 na puro Officers of Irrigators Association in Cagayan. Okay. Natutuwa ako nung nakita ko yung plano nila na ginawa. As an offshoot o yung pag-ikot nila. Sabi ko, babalik kami sir, marami pa kaming makukuha sa inyo na ano. And yan yung sinasabi ko sa kanila. Kaya nung nag-usap-usap kami, sabi ko, can I have a profile on your age? Kaya halos kalahati, more than 60 na. Sabi ko, huwag kayong magbasa ng libro. Huwag kayo mag-enroll ng degree course para matuto kayo ng farming. Gawin ninyo, tama ito strategy nyo. Actual. Alamin nyo kung saan yung isang magandang farm. Not necessarily my farm. Kasi may kapapakan din kami, ako. And then, mag-ikot kayo, tanungin nyo yung may-ari kung paano niya ginawa, ano yung mga successes niya, failures niya. Yeah. And then, based on your capability, I mean your resources, yun yung i-adapt mo sa farm mo. You can start in 100 square meters or depende sa land resource mo. Sa resource mo lang meron ka. Meron ka. So sabi ko, huwag kayong maghangad na i-perfect ninyo ang technology na kaalaman dahil nag-aaral kayo or what. Kasi common sense ang farming. In actual scenario, talaga, it's pure and simple common sense ang farming. You should know how to handle problems in the farm. Katulad nito. Anong mga problems namin sa farm? Dati walang road. So anywhere in the farm, may road kami. Hindi nga lang cemented. Otherwise, hindi na talaga mabubog ang farm na yun. And then anywhere, we have light. So may electricity na dito. And then, lahat nito, na-access siya sa internet namin kasi napagkabit kami ng Starlink. Then, of course, dati, kasi malawang yung catchment area niya, parang nababaha inside the farm. Pag umulan, pwede ka magbangka along the road So, nasolve namin yan through drainage. Nag-install kami ng malalaking pipes. Ang dami na. So, and then, of course, ang typical farmer, problema niya kung paano magpatubig. So, sabi ko, isolve natin yun through medyo semi-mechanized din. Ako, nakakapagpatubig ako kahit hating gabi. Bakit? Tupos ko lang yung ganyan Tapos i-open ko lang gate valve, may tubig na ako. Hindi yung magmano-mano ka, magpaandar ka ng generator, kung ano-ano. And then, of course, yung challenges dito, siyempre nag-umpisa kami na puro kalabaw lang. At saka, of course, we are still maintaining the kalabaw, araro, etc. Pero habang lumalawak at saka dumadami ang agricultural activity mo, dapat mag-mechanize. So, it didn't happen overnight. Actually, halimbawa yung land acquisition namin is about 1 hectare per year. At 50,000 per hectare. Pwede mo iutang, makaani ka na by then, pwede mo ganyan. Pero wala ka nang mabibiling 50 ngayon. Ngayon na. 20 years ago. Kasi we started... that's 20 years ago. Okay. We started siguro buying in 1987. Bata ka pa noon, sir? Bata ka pa noon. Tinatawanan ako actually. Kasi siyempre, engineer si Mrs. Sabi niya, nawawala ako tuwing lunch break. Kasi dyan ako nag-umpisa sa JICA IAD project, special project ng Hapon Cagayan Integrated Agricultural Development. Doon ako
nag-umpisa sa career ko. Kami ni Mrs. actually. Kaya nakita din namin ito. Yung malapit dyan na DA. So, nawawala ako tuwing break time. Kasi meron kaming nakuha doon na about 1 hectare nearby the office. So, instead na... Ito ba yung research center dyan sa Igib? Meron po. Dyan lang. Yun yung sinasabi niyo, sir? Yeah. Actually, makikita natin pag andun tayo sa taas. Kaya nakita namin dito. Yan ba yung dating, andyan dati si Director Sana? Sana. Yeah. Director Sana was really my mentor. Kung saan yung mesa niya, doon ako sa tabi niya. Hindi. Ganito ang kwento noon. Sir, way back, patuloy na kita, sir. Way back in the 90s, na-feature ko si Director Sana sa TV show namin, sa GMA. That was in the 90s. Nakarating ako dyan sa research institution na yan. Andyan ka na noon, 90s. Wala pa. Andyan na ako kasi I started there 1980 eh. Tapos umalis lang ako dyan 2011. Oh, okay. Pero at that time kasi, ganito, si Director Sana, yung manager namin dyan, na-promote sa Assistant Regional Director. Assistant Regional Ako naman Director. yung nilagay niya na manager dito. Diyan naiwan na. ako. Nung na-promote siya na Regional Executive Director, pumunta ako doon, nagiging Assistant Regional Director. And naging USEC siya. Nung naging USEC siya, ako naman nagiging Regional Executive Director, pero doon sa Cordillera nag-umpisa. And then, bumalik ako sa Region 2. And then, nung andun pa siya sa Central Office, inuha na naman ako doon sa Central Office. Kung saan siya, parang, pero I really believe in the wisdom of USEC Sana. Medyo masungit lang. Grabe. Hindi ko naman ikakahiya nga talaga. Terror. Pero kung lousy ka. Pero kung makumpasan mo siya yung gusto niya mangyari at saka yung how to really do things properly and technically, etc. Makausap kayo. Makaintindihan kayo. Pero body-body ko siya. Until his last breath, nung nandun siya sa Heart Center, ako yung pumupunta sa kanya sa Heart Center. Pag nag-meeting ko sa Central Office, walang gustong tatabi sa kanya kasi bubulyawan ka eh. Pero ako, tinatabihan ko yung puso mo. Yung matanda ka. Pero I really like him. Yeah. Kasi without, nag-build ng aking confidence, technically, lahat-lahat. Really, ako yung alalay niya. Pero maganda yung alalay. Kaya sir, okay, sir, gusto mo, na tayo, sir, mag-tour na tayo? Sure. Dito, gusto ko lang ipakita yung nearby na, sir, sige. Kasi dito dati, once upon a time, rice area. Puntahan natin. Sige. And then, ngayon, so ito, rice area. Pero kinonvert namin into fishery. Ngayon, fish pan siya ngayon. Actually, ang balak namin dito Puntahan is... sir? Mga tira-tira lang sa... By the way, yung mga tao namin, I taught them how to build the house. Wala kaming contractor. Kami lang, mga boys ko. Lahat sila marunong magpaandar ng makina, lahat sila marunong magganyan, lahat sila marunong mag-transplanter, lahat. Mag-welding, lahat. All around sila. Kaya kung mag-build kami ng yung agricultural structure, building man or what, kaya niya. Marunong silang magagamit ng facility. Ayos ang gamit nyo. We have the office din. Ito. And then, ito yung sinasabi ko na, very quick na lang ito, mag-tour na tayo. Ito, dati, rice area. So, sabi nila, ano kayo magagawa ito? Pero hindi nila alam na ito, nakakonect sa taas yung pipe niya. Kasi, kaya kung papatubihan ko to, I have water. Tapos, halimbawa ito, nakakonect sa taas at saka lahat-lahat nito, yung 4 na, namin. So, anywhere in the farm, we have water. Yun talaga. Wow. Anywhere in the farm. Yung 20 hectares niya, kung saan ka pupunta, may tubig. Pero kung wala na, nag-fill na lahat yung solar, electricity, lahat-lahat na. Magmano-mano ka. Yan sinasabi ko na ang farmer dapat very resilient siya. Alam niya isolve yung sinasabi natin na simple farm problems. Kasi kung hindi ka mabilis mag-isip at saka yung akala ng mga tao, marami kaming pera. Ang strategy ko dito, kung may
pera ako, good for 1 bag of cement. Bibili na ako ng 1 bag. Bibili mo na. Oo, isang load na graba, and then 10 pieces of bakal, and then I keep lahat yung mga retaso. Pag may time na kami, katulad yan, inumpisa na namin, ito. Oh, siguro pagkatapos ng anihan, ituloy namin. Oh, magiging shed na yan, for the pool. Yeah. Ayan. Oh, yung ganyan. Ibig mong sabihin, Sir Cito, ito development mo dito, dahan. Dahan, one at a time. Wow. Kaya nga ako, ganito ang sinishare ko sa mga tao. Akala nila, meron ako million na biglang at one time na dinevelop. No, sabi ko. Una, start early. As much as possible. Start early, yes. Start early. Kayo, mga bata ako, yung mga 20 to 30s, umpisa kami, late na kami. Sa mid-50s at our prime lang na talaga. Massive ang ano namin ako. Second, start small. Start small. Start small. Yung kaya mo lang according to your resources. Oo. Alam mo, kung may 1 hectare ka lang, doon ka lang. And then, third, start slow. Slow. Ibig sabihin nun, nakakita ka ng napakagandang farm, gayahin mo kaagad, tapos nag-loan ka kung ano yung ginagawa mo. Pero kung ano yung available resources mo at saka yung capability mo, including your time, yung 3 T na yan, time, talent, treasure, according to your capacity, do it slowly. And kung makakita ka ng magandang output, doon mo makikita yung inspiration na lalabas, tapos you will continue. Ang ano kasi, sir, pag nakakainip. Yun lang. Pero Parang gusto mong gawin, hindi mo magawa. That's a national instinct. Pero sa amin kasi, siyempre, province tayo. Hindi man ganun ka. And then lastly, sabi ko, start early. Age, at early stage. Start small. Start slow. And then, ang tawag dito, start with what you have. And then lastly, start with God. Wala kang kasi sa amin dito, grabe ang lakas ng bagyo. Ito, pag bagyo, wala na ito. Kasi bundok to. Open kami, nandiyan Sierra Madre Pacific. Talaga, wala yung mga tataas na yan. Kaya lagi kami nag-prune. Itong months na ito, after yung palay cropping namin, wala kang makikita na. Wala yan. Yung mahogany namin, 3 times namin na-prune yan. Lahat yung mangga namin, pinuprune namin. Pinaghandaan namin. Sa inyong kwento. Anyway, pakita ko lang ito. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.